Finally guys, ito na. Simulan na natin ang kwento na naging buhay ko sa Shopee, Bulacan. Bali, dalawang warehouse yung napasukan ko guys. Isa dyan sa may Kikinto, Plaridel, Bulacan. At yung huli is sa may Kawayan, Kamalig, Bulacan. Napunta ako sa may Shopee, gawa ng aking kapatid. Hindi ko na babanggitin yung pangalan ng kapatid ko dyan sa may Giginto, Plaridel, Bulacan. Para privacy na lang din sa kanya. Ito yung umpisa ng aking journey sa Shopee guys. Noong October 2, 2023, lumuwas or umuwi ako dyan sa may Bulacan, sa may Bustos, Bulacan. Dyan sa may kapatid ko. Then nag-apply ako October 5. Nag-orientation ako ng October 5. Then na-hired ako ng October 9. Yan. The first day ko is October 9 ng gabi. Kasi panggabi po ako. Na-hired ako ng October 9. Then, ang unang position ko po sa Shopee is sorter. Yun po is yung mga naka-white pa lang po kami kasi gawa ng bago pa lang po kami. Ganon sa Shopee. Kapag bago ka pa lang, naka-white t-shirt ka, then black pants, then black shoes. Ang kapatid ko po doon ay may katungkulan na PIC. Ang meaning po is person in charge. Then syempre, nandun na yung mga nakahaka na kaya hindi tatagal, magiging PIC din yan, ganyan, kasi kapatid daw ako ng PIC, ganyan, ganon. Pero ang hindi nila alam, nagtatrabaho lang po ako at gusto ko lang pong magtrabaho ng maayos. Kasi wala naman na po akong ibang pamilya na pupuntahan. At wala rin naman na po akong bahay na matutuluyan. Which is, meron sana pero hindi ko po ugaling tumagal o tumira sa mga kamag-anak at sa mga kapatid ko. Alam po nila yan. So, yun na po. First day, sorter. Then, after ko maging sorter ng mga ilang oras, tinuruan ako ng kapatid ko ng humawak ng PDA, which is yun po yung ginagamit sa Shopee para i-scan ho yung mga parcel para lalabas po dun kung saan po dadalhin na hub, then kung saan po ilalagay na sa sorting, yan po, para po malaman kung nai-encode po ba or hindi. Yan, tinuruan ako ng kapatid ko, medyo fast learner naman, natutunan ko siya agad. Tapos, nagulat sila, or kahit po ako, nagulat din ako na nagtatap po ako. Ibig sabihin po nung nagtatap, isa ako dun sa pinakamarami or pinakamabilis na mag-scan ng mga parcel doon sa loob ng Shopee, doon sa may warehouse. Na ang akala ng iba, nagtrabaho na po ako sa mga ibang warehouse or like hindi ko na babanggitin kung ano pa po yun. Then, ang sabi ko naman, first time ko lang, ang huli kong trabaho is sa may BPO company, pero hindi po ako BPO, hindi po ako call center agent. Isa po ako dun sa mga, kung nakikita ninyo, dun sa mga naglalakad, sa mga underpass, sa mga gilid ng mall, sa loob ng mall, sa gilid ng mga site ng mga company, ng mga call center.
isa po ako doon. Pero wala po akong hawak na flyers. Hindi po ako gumagamit ng flyers. Nagkakaroon ho ako ng mga applicant doon dahil sa talkative, yung pagiging madaldal ko po. Yan. And yun po. Yun po yung naging una kong trabaho. 3 years po ako doon. Kung hindi po nagka-pandemic, hindi po ako mawawala doon. Then, yun na nga, umuwi ako ng Laguna. Nagstay ako doon ng 2.5 months. Then, chinat ako ng kapatid ko, yung nandito nga, yung nandun sa Bulacan, sa may Bustos. Then, pinasok niya ako doon ng October 5, pinag-orientation ako. Then, October 9, na-hire ako. Nag-start ako October 9 din ng gabi. Yan. Dire-diretso na ho yan. Hanggang sa sorting, TO processor, yun po yung mga tawag doon. Nakitaan po ako ng sipag, tiyaga, tsaka bilis sa trabaho. Nung mas taas yung posisyon sa ate ko, which is yun po yung tinatawag na OPSCO or doon sa Shopee. Ibig sabihin po nung OPSCO or sa may Shopee is, na po siya, supervisor po. Yan. And after, ilang months ba to? October 9, nag-start ako. Then, inalok po ako ng mataas pa na posisyon sa ate ko, which is yun po yung OPSCO or tinanong po ako kung kaya ko daw pong mag-handle ng mga tao, kung kaya ko daw bang magturo ng mga tao na kailangan turuan para kung paano maging mabilis, kung paano maging maayos yung mga trabaho dun sa loob ng warehouse. Sabi ko naman po is, kaya ko. Siyempre confident na nandun na yun Kaya ko pero hindi ko pa po siya gamay. Kaya sabi ko, kung okay lang po is bigyan niyo pa po ako ng time para makapag-practice or para makapaghanda dun sa magiging posisyon na ibibigay nila sa akin. Yun nga po yung pagiging PIC, yung person in charge po. Then, hindi na po napigilan, December 9 or 8, December 8, yan. Nagulat po ako na lumabas na po yung endorsement letter na ako daw po is ina-up or hina-hired na nila bilang isang person in charge. Then, yun po. Sa kabilang banda po, masaya, tsaka pabor kasi sa Shopee, hindi naman araw-araw yung pasok. Para lang po sa kaalaman ng iba. Kaya po, bilib na bilib po ako dun sa mga tao, lalo na po dun sa mga may edad na nakatrabaho ko dun sa Shopee. Na ang tiyaga nila, papasok sila panggabi kasi more on panggabi po talaga ako Ang tiyaga nila, pumapasok sila na kahit umuulan, bumabagyo, or kahit malayo yung mga bahay nila, yung mga pinanggalingan nila, ang tiyaga po nila. Then, nandun na din po tayo sa ang sisipag din po nila. Hindi rin naman po mawawala yung ibang mga tamad or yung mga kailangan pang pukpukin para magtrabaho or ayusin po yung trabaho nila doon. Yan po. Then, eto na po. Naging PIC na ako, person in charge. Nung naging person in charge ako, ang daming syempre, hindi naman mawawala yan. Bakit siya? Bakit naging PIC agad siya? Saglit, ano pa lang yan dito. Samantalang tayo, taon na tayo dito, tapos tayo hindi tayo na-hire or hindi tayo na-up as a PIC, ganyan, ganun. Sabi ko, sabi, ay, kasi kapatid yan ni ganito, ganyan, PIC yung kapatid niyan. Syempre, magiging PIC din yan, ganito, ganun. Sabi ko na lang sa sarili ko, deserve ko naman kung bakit ako naging PIC or person in charge. Kasi binigay ko naman yung sipag, tiyaga, tsaka lahat, kahit puyat, pagod, lahat. Binigay ko yung sarili ko dun sa pagtatrabaho. Which is, gusto ko din naman talagang magkaroon ng posisyon. Kasi nga advantage yon. Kasi sa Shopee, ulitin ko, sa Shopee hindi araw-araw yung pasok. Kung sino lang yung mabibigyan ng schedule, yun lang po yung magkakaroon ng pasok. Ngayon po, yung iba po sa amin doon is halos magmakaawa pa po doon sa aming mga agency para lang po magkaroon ng pasok.
Yung iba nga halos 1 buwan or magdadalawang buwan na walang schedule, na halos nag-iiyak na, nag-aano na, nagra-rant na ng sobra dun sa GC ng mga ng mga sorter, TO, mover, na nandun din po yung kasama sa agency na humahawak sa amin or sa kanila. Kung alam nyo lang po yung buhay ng pagtatrabaho sa Shopee, nandun naman po yung kapag sumweldo ka is, oo, nandun tayo, mawawala yung pagod mo, mawawala yung stress mo, mawawala yung ano mo. Kasi nga, makikita mo yung sahod mo, okay. Then, okay kung marami kang schedule. Pero hindi siya okay kung ang pinasok mo lang sa loob ng 15 days na bago ka sa sahod is 5 days, 6 days, 4 days. Nakakadismaya po yun para sa ibang tao. Pero since nga ulit, balikan ko lang ho, na ako po ay nai-up or na PIC or person in charge. Nagkaroon na po ako ng posisyon, kaya ako po is araw-araw na po yung pasok ko. Yan po, yung naging PIC po ako, pumapasok na po ako ng 13 to 15 days. Yan, which is malaki. Then kapag may OT, OOT. Kapag wala, uwian na. Pero kapag may OT, OOT talaga kasi sayang. Wala namang gagawin pagdating sa bahay, hihiga, magpapaantok, yun na lang. Edi, igugol mo na lang sa pagtatrabaho. At least, dagdag income pa. Then, nung naging sorter po ako nung umpisa at naging TO processor, okay po. Nandun po yung naging sorter ako, nakita ko po yung mga may mga edad, naawa po ako. Naawa po ako sa kanila kasi po, nandun po yung pagod, puyat nila. Alam niyo po yung pagdating ng 3:00 ng madaling araw or 4:00 ng madaling araw, doon po ako naaawa sa mga taong may edad, lalo na sa mga babae, dyan sa Shopee. Pagkadating ng oras ng 3:00 or 4:00 ng madaling araw, nandun na po yung may mga nakikita na po ako. Halos, totoo po ito hindi po ako gumagawa ng kwento or ano. Kahit po dun sa mga naging tao ko sa Shopee, alam po nila yan. Naaawa ako sa kanila kasi nga may edad na sila. Tapos, tatanungin ko sila, bakit po antok na antok kayo? Ano po yung nagiging dahilan? Or bakit po? Ano po yung pinakang, yun nga po, yung pinakang dahilan kung bakit sila antok na antok during working hour. Yung nga 3 a.m. and 4 a.m. Kinuwento po nila sa akin. Ang sabi po nila sa akin ganito, ma'am or madam, yun po kasi yung tawag nila sa akin. Hindi po kasi ako nagpapatawag ng sir, pasensya na po. Bahala na po sa mga magagalit, pero hindi po ako nagpapatawag ng sir or kuya. Okay na sa akin yung ate, madam, ma'am, yun po. Isa sa mga reason kung bakit sila antok na antok kapag ganung oras is pag daw po uuwi sila ng umaga, mag-aasikaso pa sila ng mga anak nila na mga estudyante. Yung iba 3, 4, 5, 6 yung estudyante nila. Which is, imbis na pag-uwi nila, tutulog na lang nila, ipapahinga na lang nila. Ang nangyayari po is, mag-aasikaso pa po sila. Maghahanda ng mga damit, magluluto ng mga baon ng mga anak nila, mag-aayos ng mga susuotin ng mga anak nila, mag-aayos ng pagkain ng mga anak nila, mag-aayos ng mga ganun din po, susuotin tsaka gagamitin or babaunin ng mga asawa nila para sa trabaho. Yun po yung isa sa pinakang dahilan nila kung bakit antok sila ng 3 a.m. and 4 a.m. Kaya ako po, minsan, hindi ako sobrang higpit, pero nandun na po na dapat mahigpit po kami. Pero, napapakiusapan naman po ako. At marunong din naman po akong maawa. Kahit po trabaho yun. Kahit po minsan napapagalitan ako ng boss namin. Bakit ko daw hinahayaan yung tao ko na hindi masyadong gumagalaw or parang tulog na. Tapos, nakikita ko naman daw, bakit daw hindi ko kayang sawayin. Sabi ko, kaya ko naman po silang sawayin. Ang akin lang po is, may edad na sila eh. Nandun na yung sinabi ko na naaawa ako. Hanggang sa
tinatalakan ako ng mga boss namin, ay mas mataas sa amin na hindi pwedeng pairalin dito yung awa. Which is tama naman kasi trabaho yun at binabayaran lahat kami doon para magtrabaho. Pero ang akin lang po is, sana magkaroon tayo ng konting konsiderasyon sa mga matatanda kasi meron din tayong mga matatandang kasama sa loob ng bahay. Like lolo, lola, tita, tito. Yun na lang po, sana ganun na lang. Hindi yung parang ima-mindset pa rin natin na trabaho 'to, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Yung akin po kasi minsan, totoo kaya po ako madalas napapagalitan dahil naaawa din po ako dun sa mga tao. Like makita ko po na pagod na, makita ko po na ano na sila, yung parang antok na. Kahit po hindi nila sabihin sa'kin, nakikita ko po, nararamdaman ko. Kaya minsan po hindi po alam ng karamihan. Minsan pagka kunyaring magsi-CR ako, napapaluha ako 'pag nakikita ko. Lalo na po yung mga kasing edad ng mga ng nanay ko. Kasi meron din po dun mga senior na hindi naman po ano, tinatanggap naman po ni Shopee kasi nga walang discrimination. Girl, boy, bakla, tomboy, lahat tinatanggap. Yun po, hanggang dito po muna tayo. Mga ka-Shopee, sa lahat ng mga kakanood ng video na 'to, paki-share naman po, then hindi pa po ito yung last. Umpisa pa lang po ito ng kwento ng buhay ko sa Shopee.